Welcome back po sa panibagong vlog, and for today's video, pag-usapan po natin ang tungkol sa interview at yung mga possible na pwedeng itanong at ano yung mga tips na nakatulong sa akin. August 12, 2023 ako nag-submit ng aking application online through email. Nakita ko po yung posting ng isang legit na agency na nagpapadala ng mga temporary foreign workers sa Canada nang walang placement fee. Paano ko po sila nahanap? Simple lamang po. Nag-research po ako at nanood ng mga vlogs at mga experiences ng mga nasa Canada na. At nabanggit po sila, kaya hinanap ko yung kanilang Facebook page at finalo ko po sila. August 16 ay nag-email na kagad si agency at sinend sa akin yung official application form and signed passport. Kasi yung unang ko palang na-email na scan copy ay hindi ko pa pala napipirmahan ang aking bagong passport. Ngayon, August 12 ako nag-submit, August 16 sumagot na po sila, August 19 interview na po kagad kay employer. So doon po tayo mag-focus ngayon sa usapan natin. Bali po, disclaimer lamang, ang akin pong sinishare ay personal experience ko po. Hindi ko po sinasabi na expert ako sa immigration or kung ano pa man. Gusto ko lamang pong i-share yung aking naging karanasan at baka sakaling makatulong din po sa iba. Ano nga ba yung mga tinanong sa akin at ano yung mga bagay na nakatulong sa akin para nga po makapasa at mapili ni employer. At bawat isang candidate ay meron lamang 15 minutes para matapos ang interview at para magkaroon ng good impression kay employer. Kaya naman nung nakita ko to, kinabahan talaga ako. Simple lamang po ang mga tanong, straightforward, direct to the point. Are you immigration ready? Ibig sabihin po nun, tatanungin ka tungkol sa iyong qualifications, kung tugma ba siya doon sa trabaho na iyong a-applyan kasi importante po iyon sa pag-a-apply ng working visa. Tinanong din ako kung meron akong valid passport at valid IELTS. Ang passport po ay valid na for 10 years sa mga adult at 5 years naman sa mga bata. Ang IELTS po ay valid for 2 years. Tinanong din ako kung meron ako mga kamag-anak or relatives sa Canada. Kasi po kailangan i-declare po lahat yon. At napaka-importante po nito, maging honest po tayo kasi meron kami naging kasamahan na candidate na nakalusot siya sa interview pero meron siyang kamag-anak na hindi na-declare. Kaya po, na-consider po ito na misrepresentation at hindi na po siya pinatuloy. So, sobrang sayang naman po yung effort natin at yung time ni employer kung makikitaan lamang po ng discrepancy sa mga informasyon na pinoprovide natin. Kaya maging maingat po tayo at maging honest po tayo. Tanong din po ako tungkol sa aking age, education, yung iyong work experience, kung ilang taon ka nang nagtatrabaho sa company mo or yung mga napagtrabahuhan mo over the past 10 years. Even yung iyong travel history to Canada or if meron ka mga out of the country na biyahe, i-declare din po yun, and any previous visa application. So, wala naman po ako naging problema dyan. Ang masasabi ko lang po, do your own research pa rin and prepare the requirements ahead of time. Kasi naging malaking tulong po sa akin yun na before ako ma-shortlist sa interview, unti-unti ko na po na-prepare yung mga requirements kasi sobrang dami po talaga. Tulad na lang ng passport. Renew nyo na po yung pag may time kayo. Huwag nyo na pong antayin na ma-expire siya o talagang desidido kayo na maghanap ng work sa Canada. Napaka-basic po dapat na meron tayong valid passport. Siyempre po yung IELTS, yung language assessment, kailangan din po yun. Ngayon, pagdating naman po dun sa interview sa employer, ito po nakakatawa yung aking naging experience, dahil nag-research talaga po ako ng mga possible na pwedeng itanong ng employer. Mainam na may alam ka about the company, yung kanilang mission and vision. Para pag natanong, meron po tayong isasagot at maipapakita po natin na talagang seryoso tayo na gusto natin na maging part ng company nila. So, ganun nga po yung ginawa ko. Siyempre po, nanalangin muna ako. Nakakatuwa, during the actual interview with the employer, sobra akong na-amaze dahil ang totoo, wala siyang masyadong tanong sa akin.
hindi niya ako masyadong inurirat sa mga bagay-bagay patungkol sa company. At sinabi pa ni employer na, I know that you already did a little research about the company, about us, so I'm not gonna ask you about it. What I wanna know is if you are willing to do OT. Yun ang tanong. Hindi ko na feel na para akong ini-interrogate kasi po dito sa Philippines marami na akong mga interview na na-attendan, and minsan parang beauty pageant na yung question and answer portion. At napakagaan kausap ng employer. Talagang ang naging discussion or naging usapan na lang isinuhan niya na ako kung anong itsura ng tutulugan doon, anong itsura ng lugar. Ang naitanong lamang niya sa akin ay kung okay ba ako na mag-OT kapag kailangan. And syempre po, yes na yes ang isasagot natin dyan. Tinanong din ako if kulang ng tao at weekends or off ko at kailanganin ako, willing daw ba ako. At syempre po, yes din ang aking naging tugon. But other than that, wala na pong marami pang tanong. Mas marami pa pong tanong yung immigration consultant. Sobrang gaan kausap. Kaya parang feeling ko nung kausap ko si employer, parang nandun na ako sa Canada, nagtatrabaho na talaga ako dun. Nung tinanong niya ako, do you have any other questions for me? Sa totoo lang, hindi po ako makapagtanong. Wala akong maisip na tanong. Kaya ang sinabi ko na lamang ay wala po akong tanong, but I am really grateful for the opportunity that I was given being shortlisted. Siguro ang tips na lang na masasabi ko ay pray. Literal na manalangin. Kasi yun talaga yung pinakamalaking bagay na nakatulong sa akin is nanalangin po ako at isinuko ko sa Lord kung anong kalooban niya sa buhay ko. Kung kalooban niyang mapunta ako at ang pamilya ko sa Canada, ibibigay niya po sa akin yun. Matthew chapter 21 verse 22, and all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Bukod po sa literal na panalangin, gusto ko pong i-share din yung talagang salitang pray. P as in professional. Be professional po. Alam naman po natin yung Filipino time, pero during interview, maging po tayong respectful sa time ni employer. At huwag po nating siyang pag-antayin, huwag din po tayong maging late. Kung po online ang ating interview, mainam na ahead of time, 30 minutes, nakaset up na yung iyong laptop, nag-audio check ka na, internet check ka na para siguradong walang magiging problema, hindi mai-interrupt. If ever may power, may backup ka rin. Ang actual interview, hindi naman nasunod yung pagkakasunod-sunod ng schedule dahil may mga candidates na sobrang tulin na tapos. May mga candidates na mahaba yung interview. So, nangyari, hindi rin talaga siya eksakto na kung 10 o'clock ang schedule mo, 10 o'clock ka papasok sa Zoom. Buti na lang, nakaset up na ako. Kaya the moment na pinapapasok ako ng mas maaga, ready na po ako. Hindi ka po ready, matataranta ka. Kapag po nataranta ka at nagkaroon ka ng problema sa internet, sa computer mo, baka po malate ka pagpasok ng Zoom. Maging presentable po tayo, ayusin po natin yung buhok natin. At naalala ko, kulay puti yung nasuot ko during the interview. I think nakatulong po sa akin yun. Purity and sincerity pagdating sa work. Hindi rin siya masakit sa mata, so hindi siya distracting. Para po, yung focus ni employer nasa atin, nasa usapan, at sa mga qualifications po natin. Wala pong distraction na mangyayari. And yung R naman sa pray is relax. Relax and do your own research. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, mag-research pa rin po tayo ng information about the company na ina-applyan natin, about the position na ina-applyan po natin. Kahit feeling po natin, alam na natin, kabisado natin, it doesn't hurt na mag-research po tayo yung specifically doon sa employer. Po kung sakaling matanong, ay may maisasagot po tayo at hindi po tayo makukot off guard at mag-stutter ng kaharap sa employer. And A, attentive. So, maging attentive po tayo sa nag-i-interview. Paano po natin mapaparamdam na attentive tayo sa sinasabi ng employer? Meron po tayong mga tinatawag na non-verbal nods. So, hindi naman po kailangan bawat salita ng employer, yes, yes, yes. Kasi pag paulit-ulit na po, pag excessively, repetitively, hindi na po yun maganda sa pandinig. So, kung naka-yes po tayo, maaari din po tayong tumango,
para po nakikita ni employer sa video na talagang nakikinig tayo at talagang nakafocus tayo, yung attention natin hindi po siya divided. That we can follow basic instruction na hindi po tayo paiba-iba ng atensyon, nakafocus lamang po tayo sa interview. Tumingin din po tayo doon sa camera, wag po sa screen, lalo na kung naka-laptop ka or cellphone. Pay attention, wag po tayo mag-slouch, umayos po tayo ng upo. At isipin po natin, ito nakatulong sa akin, iniisip ko na I am talking to somebody that I already know. Parang hindi po ako kabahan. Iniisip ko na parang, kaibigan ko lang to na nasa ibang bansa, na magkakilala na kami. Pero may paggalang pa rin. You. So, Y as in you. Ikaw po. Y-O-U. Akit po ikaw. Ang masasabi ko lamang po ay na-shortlist ka na for interview, meaning qualified ka for the job. Kaya ka po naimbitahan na ma-interview. Showcase po natin yung ating kakayahan at experience na related doon sa trabaho na ina-applyan po natin. Keep it simple, wag po tayong gumamit ng mga highfalutin or pompous deep words na sobrang lalim na po ng ibig sabihin. Pwede naman pong gumamit ng mga simpleng salita kasi hindi naman po kailangan ng pagalingan ng grammar. Ang kailangan po ay naiintindihan. Pagka kinabahan tayo, lalo gusto natin ma-impress yung employer, isip tayo ng malalim na salita, hindi naman po pala natin ganap na naunawaan yung konteksto ng salita na yun, baka po imbis na ma-impress, baka po ma-turn off pa si employer. Kaya po, ikaw bilang ikaw ay magpakatotoo ka, maging kang simple sa iyong pananalita. Hindi kailangan perfect ang grammar, basta po na ipapahayag mo yung iyong saloobin at maayos kang nakikipag-usap. Kahit mga simple terms, words, okay na po iyon. Remember po, kadalasan ng mga Zoom interviews, 15 minutes lang yan or less to make a powerful and positive impact na matatandaan at magugustuhan po tayo ng employer. Yan na nga po yung mga naitanong sa akin at yun din yung aking tips para sa inyo. Always pray. August 29, 2023 yung good news at ako po ay isa sa mga naselect ng employer. Out of, I think, 19 or 20, parang 3 lang po kami na naselect ng employer. So, sobrang grateful ko sa Panginoon dahil alam ko na siya yung kumilos para ako mapili ng employer. And again, kung para po sa inyo, gusto po ng Lord na mapunta kayo sa Canada, wala pong makakapigil doon. Ayun nga, after August 29, nakatanggap na po ako ng acceptance letter from the agency and from the employer. August 30, pinakumpleto na po sa akin yung mga requirements at sobra pong dami. Mas maganda po kung pag-uusapan natin to sa separate vlog. If interested po kayo, comment down below at isi-share ko po sa inyo kung ano-ano yung mga requirements na hinanda ko para po kung kayo ay nangangarap din makapagtrabaho ng Canada, yung iba po ay ma-prepare nyo na para hindi kayo magahol. So maraming salamat po sa panonood.